Hello viewers and listeners, this is Enigami, your today's narrator. Please like and subscribe to my channel for more interesting and exciting stories. Thank you! This way. Talaga? Anong feeling nang nakausap mo siya? Tila na-excite na tanong sa kanya ni Hailey. Nandito siya ngayon sa bahay ng kaibigan. Tinext kasi siya nito na dito na lang mananghalian kung kaya ay napilitan na siyang magkwento tungkol kay Lay. Feeling ko nang kinausap ko siya, parang hindi siya kaluluwa. Napahiya nga ako sa kanya kanina nang makipagkamay ako sa kanya eh. Nangingiting napapakamot ng ulo na sabi niya dito. Tapos anong nangyari? Napaatras siya sa sofang kinauupuan nila ng kaibigan. Para kasing anumang oras ay dadambahan na siya nito dahil sa paputol-putol niyang pagkwento. May na-discover ako. Nangingiting sabi niya dito saka mabilis na umalis mula sa sofa nang dadambahan na siya ng kaibigan. Ganyan kasi yan eh. Pag nabibitin sa kwento mo, parang gusto nang kunin yung memorya mo para tuloy-tuloy na yung maririnig niyang kwento. Kaya naglanding yung mukha nito sa likod ng sofa. Napaupo na siya sa sahig habang hinahawakan yung tiyan niyang sumasakit dahil sa pagtawa. Tinignan siya nito ng masama. Ano na? Naiinis na tanong nito sa kanya. Tawa pa rin siya ng tawa habang papaupo na sa sofa na inuupuan niya kanina. Pinilit niyang pigilan yung pagtawa niya tsaka muling nagsalita. Nagugulat din pala yung mga kaluluwa. Sabi niya rito habang pinipigilan pa rin ang pagtawa. Tumingin lang ito sa kanya na hindi na-gets yung sinabi niya. Hay nako, wala na akong panahon para magpaliwanag. Sige na, uwi na ako. Tinap niya yung braso nito at saka naglakad na palabas ng bahay. Walang hiya ka talaga, Bella! Pabitin! Naiinis na sigaw nito sa kanya na sinagot na lang niya ng tawa. Habang nagbibisikleta pa uwi, hindi niya napipigilan ang mapangiti. Ewan ba niya, pero parang ang saya ngayon ng araw niya. Bukas na yung uwi ng mga magulang niya galing Manila. Ipagdasal niyo na lang na huwag siyang isumbong ng yaya monet niya na inatake na naman siya ng hika. Oh Bella, saan ka na naman galing? Tanong sa kanya ni Yaya Monet habang nagbabalat ng patatas. Nagmano siya dito tsaka sinagot ang tanong nito. Sa bahay po ni Hailey, doon na rin po ako nananghalian. Sagot niya rito. May naramdaman siyang kakaibang presensya sa kanyang paligid. Para bang may ibang pang tao dito maliban sa kanilang dalawa ni Yaya Monet. Nagsitayuan yung kanyang mga balahibo nang maramdaman ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang balat. Bella, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Tanong sa kanya ni Yaya Monet. Ha? Ano po ulit yon? Napakamot siya ng batok. Ang sabi ko, bukas huwag kang umalis ng bahay dahil darating yung mami at daddy mo. Panguulit nito sa sinabi. Tumango na lang siya tsaka dumiretso sa kwarto niya. Gusto ko pa naman sanang pumunta ulit sa lumang bahay na yun. Nakasimangot na sabi niya sa sarili. You want to see me? Napatalon siya sa sobrang gulat nang may bumulong sa kanyang kanang tainga. Nagtayuan na naman yung mga balahibo niya nang maramdaman uli yung malamig na hangin. Nang makabawi na siya sa pagkagulat ay nagsalita siya habang inililibot yung paningin sa kabuuan ng kwarto niya. Hoy Lay, alam kong ikaw yan. Magpakita ka.
sabi niya nang hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Kapag hindi ka pa nagpakita sa akin, hindi na talaga kita tutulungan. Malakas na sabi niya. Bella, sino yung kinakausap mo? Sigaw ng yaya munit niya, napalakas ata yung pagkakasabi niya. Wala po. Sagot niya na lang at napatampal sa noo. Bigla na lang itong lumitaw sa tabi niya kaya nagulat na naman siya. Trip mo bang manggulat ha? Sinuntok niya ito sa braso pero tumagos lang yung kamao niya sa katawan ni Lay. Nakalimutan na naman niya na kaluluwa pala tong kasama niya. Pagtingin niya sa mukha nito ay lalo siyang nainis nang makitang nakangiti ito. Para bang sinasabi sa kanya na, hindi mo ako mahahawakan. Ano bang ginagawa mo dito? Inis na tanong niya dito habang mabilis na binuksan yung closet niya para magpalit ng damit. Wala lang. Ang boring kasi kapag nandun lang ako sa bahay na yun. Sagot nito sa kanya. Napaisip siya. Kung ganon, meron na namang kaluluwang sunod ng sunod sa akin magmula ngayon? Mabilis siyang pumasok sa CR para maglinis ng katawan. Pero bago sinarha ng CR ay sinilip niya muna si Lay. Nakita niya itong nagtitingin-tingin sa mga pictures niya na nakadikit sa dingding ng kwarto niya. Tss, I'm sure tululaway na yun dahil sa ganda ko. Nakangiting sabi niya sa isip. Ano sa tingin mo yung unang gagawin natin para mabilis kang makaalala? Seryosong tanong niya dito. Kakatapos lang niyang maghapunan kaya nandito na siya ngayon sa sala kasama si Lay na nanonood ng TV. Huminga ito ng malalim tsaka tumingin sa kanya. I don't know. Pero sa lumang bahay na yon, may nakita akong mga pictures. Pero ewan ko lang kung sino ang mga yun. Gusto ko silang makita pero wala akong clue. Mahabang sabi nito sa kanya. Maaaring yun yung pamilya mo pero ang tanong, nasaan na kaya sila ngayon? Pero hayaan mo, sa susunod na araw babalik ako doon at maghanap ako ng clue. Huwag kang mag-alala. Ngumiti siya rito. Nakikita niya sa mga mata nito ang sobrang lungkot at pangungulila. Hinihiling niya na sana ay makaalala na ito kaagad. Pero mukhang nalungkot siya sa hiling na iyon. Kasi kapag nakaalala na ito ay siguradong makakatawid na ito sa kabilang buhay at siguradong hindi na niya ito makikita kailanman. Ngunit agad niyang iwinaglit sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit ayaw niyang mawala ito sa tabi niya o sa paningin niya man lang. Pero ma'am, ayoko pong mag-aral doon. Tsaka wala pa akong kaibigan doon, ayoko pong iwan dito si Hailey. Pagdadahilan niya sa mami niya nang sabihing doon na siya sa Manila mag-aaral ng high school. Our decision is final, Bella. Doon ka na magtatapos ng pag-aaral mo. Your yaya mo net told us na inatake ka na naman ng hika mo. I won't let that happen again nang dahil lang sa mga kalokohan ninyo ng kaibigan mo. Matigas na sabi sa kanya nito. Tsaka tumayo na ito para sumunod sa daddy niya na nasa kwarto na ng mga ito. Nakayukong tumulo ang kanyang mga luha. Ayan na naman siya sa mga sitwasyong ayaw na ayaw niya. Kahit kailan ay hindi siya pinapakinggan ng mga magulang niya. Palagi na lang ang mga ito ang masusunod at siya naman bilang anak ng mga ito ay susunod na lang din. Kung nandito lang sana yung Kuya Max niya. Naramdaman niyang may malamig na hangin ang yumayakap sa kanya. Mas lalo lang bumibigat ang pakiramdam niya. Ganito rin kasi ang ginagawa ng kuya niya tuwing nalulungkot siya. Kuya, if only I could wish. Hilingin ko na sana nandito ka pa, na sana hindi ka na lang nawala.
Sana nandito ka ngayon para pagtanggol ako. Napahagulgol na siya sa iyak. Namatay yung kuya niya dahil sa heart failure. Nasa pamilya kasi nila yun, ang mahina yung puso. Shh! Stop crying. Intindihin mo na lang sila. Alam niyang si Lay yung yumayakap sa kanya ngayon. Pero sa halip na tumahan siya ay mas lalo pa siyang napaiyak dahil sa sinabi nito. Yun din kasi yung palaging sinasabi sa kanya ng kuya niya tuwing kinocomfort siya nito. Lay, pwede bang huwag mo na akong iyakapin? Nilalamig kasi ako. Sabi niya dito habang pinupunasan ang mga luha niya. I'm sorry. Gusto lang naman kitang i-comfort. Sabi nito at mabilis ikinalas ang yakap nito sa kanya. Pumunta ito sa harapan niya at mataman siyang tinitigan. What's with that look? Nalilitong tanong niya dito. Ang cute mo pag umiiyak. Nakangiting sabi nito sa kanya. Tss, bolero. Hindi niya mapigilang ngumiti. Mabilis niyang tinakpan yung mukha niya ng unan dahil siguradong namumula na siya ngayon. Hoy, bakit mo tinatakpan yung mukha mo? Aminin, kinikilig siya. Sabi pa nito na inaasar siya. Hay nako Lay, umalis ka na nga. Pilit niyang pinipigilan ng pagngiti habang tinatakpan pa rin ng unan yung mukha niya. Bella, sino yung kausap mo? Titig na titig ang kanyang yaya Monet na kanina pa pala sa likuran niya. Wala siyang mahagilap na sagot para sa tanong nito. Sino si Lay? Tanong uli nito nang hindi pa rin siya sumasagot. Hay nako yaya Monet, matanda ka na talaga. Sabi ko po Hailey, hindi Lay. Inuulit ko lang po yung kwentuhan namin kanina. Pilit ng ngiting sabi niya. Sana umipekto please. Hay nako bata ka. Oh, sige, matulog ka na. Sabi nito bago umalis. Nakahinga siya ng maluwag. Minsan niya na ring sinabi sa mga ito na nakakakita siya ng mga multo pero katulad ng iniisip niyo hindi siya pinaniwalaan. Kinabukasan. Huwag ka nang umiyak. Every weekend naman bibisita ako dito eh. Tumutulo ang luha niya habang inaalo ang kaibigang umiiyak. Sinabi niya kasi dito agad yung tungkol sa pag-aaral niya sa Manila. Ayaw niya kasing ilihim dito ang tungkol doon. Promise mo yan ha? Umiiyak na sabi nito habang pinapahida na ang luha. Tumango na lang siya. Tara, bisikleta tayo? Pinilit niyang umiti habang tuloy pa rin sa pagluha ang mga mata niya. Tumango lang ito at ngumiti na rin. Tumayo sila para kunin yung mga bisikleta nila. Saan tayo pupunta? Tanong niya dito nang makalabas sila ng bahay. Kahit saan. Sabi nito at mabilis na sumakay sa bisikleta at pumadyak na. Nakangiting sumunod na lang siya. Mamimiss niya ito. Araw-araw kasi nilang ginagawa ng kaibigan ang pagbibisikleta at pamamasyal. Pero mukhang every weekend na lang nila ito magagawa ulit. She is now wondering how her high school life will end up in Manila.